Habang nakatutok ang buong mundo sa lumalalang Bundibugyo Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda, nananatili namang nakaalerto ang Pilipinas. Ayon kay Department of Health spokesperson Undersecretary Dr. Albert Domingo, mas pinalalakas na ngayon ng Bureau of Quarantine ang pagmomonitor sa mga biyaherong papasok sa bansa na posibleng galing sa mga lugar na apektado ng Ebola. Ayon sa kagawaran, kahit walang direct flights mula sa DRC at Uganda papuntang Pilipinas, mahigpit pa rin nilang binabantayan ang may mga connecting flights sa pamamagitan ng flight mapping. Sa katunayan, na-submit na a few days ago, nabigay na ng Bureau of Quarantine yung eksaktong tawag nila na flight mapping. Ano yung flight mapping? Alam natin ang lahat, wala tayong diretso na pasok ng eroplano mula sa Democratic Republic of the Congo or sa Uganda, pero alam natin yung mga connecting flights, di ho ba, sa mga hub na pinanggagalingan rin doon. Paliwanag pa ng DOH, hindi airborne ang Ebola. Ito ay maaaring maihawa kung mayroong direct contact mula sa body fluid ng isang taong infected nito tulad ng dugo, laway o ihi. Dahil dito ayon sa kagawaran, nananatiling low risk ang Pilipinas sa kabila ng Global Health Alert. Hindi gaya noong 2014 Ebola outbreak na mas mataas ang panganib para sa Pilipinas dahil may mga Pilipinong UN peacemaker na nakadeploy sa mga lugar sa Africa. Kaya naman bagamat kasama ang Pilipinas sa mga bansang nakapila para sa posibleng alokasyon ng bakuna kontra Ebola, hindi pa ito ikinukonsidera na high priority sa ngayon. Actually, lahat po naman ng mga bansa ay kanilang sinasama. Pero ang sabi nga ay risk-based. Kapag nakita natin na hindi naman ganun kataas yung pagkakataon na makuha natin, hindi tayo high priority, pero hindi rin tayo low priority. At lagi tayong dumadaan sa ebidensya. Kung makita natin sa flight mapping ng Bureau of Quarantine na papasok dito ang mga galing sa DRC or sa Uganda, then tataas tayo dun sa priority ng pila na yon. Samantala, ia-update na ng DOH ang ginagamit na Ebola guidelines na nakabatay sa pinakabagong impormasyon mula sa World Health Organization at mga apektadong bansa. Ayon kay Yusek Domingo, mas handa na rin ang Pilipinas ngayon kumpara noong mga nakakaraang taon dahil sa mga natutunang karanasan noong COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang mas mabilis na response system, mas maraming PCR machines at mga laboratoryong kayang magsagawa ng agarang testing. Naka-standby na rin ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM at mga subnational reference laboratories sakaling may maitalang suspected case sa bansa. Tiniyak din ng DOH na hindi magiging problema ang pondo para sa mga paghahanda kontra Ebola. Sa kasalukuyan, wala pa ring approved vaccine laban sa Bundibugyo strain ng Ebola. Pero ayon sa WHO, may mga bakunang kasalukuyang ginagawa bagamat posibleng abutin pa ng ilang buwan bago ito maging available. Samantala, patuloy namang nananawagan ng DOH sa publiko na manatiling kalmado at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source tulad ng DOH at mainstream media. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.